Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bago po tayo magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Jean Yuritiksan Parinya. Okay, sabi ni Jean Yuritiksan Parinya ay, Tay Elmer, ano po kadalasang nasisira sa revolver at paano ito alagaan? Okay, so importante rin itong tanong na ito para sa may mga revolver para hindi agad masira ang inyong mga revolver. Okay, at bago yan ay gusto ko lang munang pasalamatan ang ating mga subscribers na nag-share ng ating mga videos dahil tayo umabot na sa 45,853 na mga subscribers dahil yan sa pagla-like at pag-share ng ating mga videos. Kaya maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong kayo para lumaki ang ating revenues. Dahil ang aking YouTube channel ay ginawa ko para sa pagcha-charity. Hindi para sa pansarili kong kita dahil okay naman ang kinikita ko dito sa aming kumpanya sa Mayadun Shooting Range dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. At maraming salamat din doon sa mga nagpadala dito sa ating ito yung ating GCash number, yung mga nagpadala dito. Maraming salamat sa muling pagpapadala mo, Sir Aljon Dating. Nakatulong ka sa ating mga beneficiaries na 6 na estudyante na mga anak na single parent. Hindi po natin tinitinan ng halaga kahit magkano yan, kahit barya yan. Kung marami naman tayong nagtutulong-tulong ay malaki ang magagawa niyan para sa ating mga estudyante at pwede pa nating dagdagan yung 6 na tinutulungan natin. At maraming salamat din kay Jubit Francisco ng Teresa Rizal sa pagpapadala mo dito sa ating GCash number. Huwag po ninyo itong tawagan. Ito po yung anak ko na aking tresurera. Wala po kaming ipinagbibili na kahit anong baril at kahit anong parts. Okay, at lalo't higit maraming salamat kay Noli Peace America sa pagpapadala naman sa ating mga premier videos. Sir, ang regular na pagpapadala mo sa ating pagbibigay sa ating mga estudyante ay malaking tulong. At sana marami pa ang kagaya mo na may puso ng pagtulong. Pagpalain kayo ng Panginoong may kapal. Okay, at pumunta na tayo dito sa katanungan ni Yuritikson Parinya. Okay, so unang-una, ano daw ang kadalasang nasisira sa revolver? Unang-una, ang talagang itinatagal ng ating mga baril, kahit anong baril pa yan, ay paglilinis. Lalo na itong revolver. Dahil itong revolver ay, check natin, itong revolver, pag pinutok natin ay meron itong side blast. Yung side blast, yung apoy na nang gagaling dito, dahil ito ay hiwalay ang nito, ang chamber nito, at saka baril ay hindi magkadugtong, putol. So pag pumutok ang bala dito, may side blast na lumalabas dito. Yun yung side blast. At yan ay kung hindi natin palaging lilinisin ang loob ng baril, malakas ang side blast dito, malakas. Lalo na kung gumagamit tayo ng mga reload na bala na nagkakameron ito ng lead deposit at carbon itong loob ng baril. So pag ito ay medyo madumi na loob ng baril, malakas ang side blast dito. Malakas ang side blast. Kumbaga yung pressure ay malakas ang lumalabas dito na escape gas dito. So ang nangyayari sa baril ay ganito. Una muna, magkakameron muna yung baril ninyo, magkakameron ng mga parang guhit-guhit dito. Parang guhit-guhit yan dyan. Guhit-guhit. At pag inamalas-malas na at sobrang dumi na, dahil
hindi naman kung ito ay nasira ay ito yung mahuna dahil dito sa amin ay minsan umpisa ng hanggang alas 10 hanggang alas 10 ng gabi at ito ay pinilahan ng mga customer, wala nang pagkakataon na linisin, talagang dumudumi ang baril. Kaya ang mga baril namin dito minsan hindi naiwasan na talagang masira. At ang nangyayari minsan ganyan, pumuputok na yung baril. Ayan, ganyan ang unang-unang, yan ang aming number 1 na nagiging sira. Kamukha din ito. Ayan o, ay. Ito. Kaya kung nakikita ninyo yung baril niya, itong ano niya dito. Okay, yan nagkamero na rin ng crack dito. Okay? At itong isa, na-repair na ito. Kung mapapansin ninyo, ay mas umiksi na yung baril nitong isa. Kasi ito ay tinanggal na at ito ay inadjust na, pinutol na to, naputol na ito dito. Kasi nga nasira na dito sa loob, putol na yan at inadjust na lamang papunta dito yung baril. Kumbaga nag-trade ng panibago dito. Okay, so tingnan natin kung matatanggal natin ito. Ay, hindi na matanggal. So, tinanggal na yan at nag-trade ng panibago dito, umatras na kasi nga nasira na. Kagaya rin ito. Dati ito mahaba ito. Mahaba, nasira nang nasira. O nakadalawang sira na. So, pinuputol na yan dito. Tapos, titrida naman ito. Yun, ay malaking trabaho yan. Late machine ang katapat niyan. Yun ang isang number 1 na dapat ay laging malinis ang baril. Kung maaari ay wag pa abutin ng mga 50 rounds ang pagkaputok, linis na. Kung maaari mga 30 rounds, linis na kakaagad ang revolver. At ang isa pa, ang nasisira dyan, itong tinatawag natin na bulaklak, ratchet ang tawag dito. At saka itong kanyang hand. Kasi yung hand ang nagtutulak dito. Kamukha nito. Kung makikita ninyo yan. Ito. May sira na yan dyan. Ayan. Yan. Ito nasisira to. Dahil yan nga ay kada kalabit natin yan ay tumatama dyan. Umiikot yung paganyan. Yan ang nagpapaikot dyan. So, hindi ko ina-advise na masyado kayong mag-dry fire sa mga revolver. Huwag kayong masyadong mag-dry fire. Mag-dry fire kayo pa ilan-ilan lang. Pero pag lagi ninyong dina-dry fire, ito ang masisira dyan. Kasi ito, walang tigil ito ng kagaganyan. Ganyan ito ng ganyan. O, yung dry fire kayo ng dry fire. Ito, walang bala. Yung dry fire kayo ng dry fire. Ay yung inyong nagagasgas din yan. So, hindi ko ina-advise na mag-dry fire kayo ng marami dito sa revolver. Kahit pa kayo ay maglagay dito kung hindi niyo maiwasan na mag-dry fire, maglagay kayo dito yan, maglagay kayo dyan para naman hindi mabugbog yung firing pin. Maglagay kayo dyan. Yan. Maglagay kayo ng tissue o rubber. Maglagay kayo dyan. Para pero hindi pa rin natin maiwasan ito. Yun ay protection lamang sa firing pin at hammer. At dito sa kanyang safety block. Itong safety block. Ang kalimitan naman dito sa mga safety block, napuputol ito. Itong safety block na ito yung nakaharang dito. Ito yung nakaharang dito sa firing pin. Yan, kasi yan, laging napupukpok yan ang firing pin. Ito laging pinupukpok ito ng hammer. Ito yung kumakalang sa firing pin, ito yung gumaganyan. So yan, kaya hindi ko pagdating sa revolver ay hindi ko ina-advise yung palaging
pag dry fire para hindi masyadong magasgas itong ano niya, itong kanyang bulaklak tawag dito, ratchet ang tawag dito. Kasi pag ito yung mga namumroblema sa ano, hindi na umiikot ang bula. Kasi nga ito napupudpud ito, napupudpud na ano yan, no? Nasisira ito. Ito ito nasisira pag palaging ano, dry fire kayo ng dry fire. Ito ganun ito ng ganun. It's either na ito ang mapudpud o ito ang mapudpud. Pag yan ay nasasala na ito sa ano, sasala na ito dun sa barrel, sa butas ng barrel itong ano, hindi na magtatapat yan. Ikot na lang yan ng konti, papalo yan, hindi natatama sa yung firing pin, hindi natatama sa primer. Yun ang nagiging problema dyan. At sa mga ano naman, sa mga alloy, ito napuputol dito, nagka-crack dito. Kaya ingatan ninyo yung mga alloy ninyo, laging malinis ang inyong barrel. Dahil pag marumi ang barrel niyan, ang labas ng bala ay medyo hirap na. Kumbaga masyadong sumisikip masyado yung bala, ito ang napupwersa, itong bridge na to, na ano, sa mga, at saka yung mga may site na ano, na adjustment, checkin ninyo kung lumuluwag ito kasi tumatalsik ito, nawawala itong ano na to. Yan, tsaka chichikin ninyo lagi yung higpit nito. Chichikin ninyo yung mga tornilyo niyan, at saka yung mga tornilyo niya sa gilid, chichikin din ninyo yan. Ito, nawawala din ito minsan. Ito yung naghahawak nitong kanyang yoke. Pag yan ay nawala, mahirap pumanap niyan. At ang isa pa nagiging sira niyan, napuputol yung kanyang yoke. Kamukha nito, napuputol yung kanyang yoke. Ito, naputol na to eh. Kung mapapakita ko sa inyo. Ito naputol na to, napuputol to dito. Kaya ito ay na-repair na to. Yan pang isang nasisira dito. Ito naputol na yan dyan, no? Kaya kita ninyo, welding na to. Naputol na ito dito. Kaya ito yung mga pampalit diyan, no. Ito. May mga reserba na ako diyan. Ito nire-repair na yan. Repair na to. Ito. Yan. Gumagawa ko ng bagong yoke. Kaya yun ang ingatan ninyo. Kasi nga pagka yung barrel niyan ay hindi laging malinis, isa ito sa mga masisira. Okay, so kahit paanong tibay niyan at hindi kayo na maglilinis at itong loob na to, lalangisan ninyo to. Lalangisan ninyo kasi ito gumagalaw lahat yan, moving parts lahat yung loob na yan. Pag yan ay lahat yan gumagalaw yan. O ito yung hand, ito yung nagpapaikot dito. Pag ayan yan. Pagka hindi yan malinis, lilinisan ninyo yan. Kahit naman yan kahit hindi naman ninyo tanggalin ang lahat yan kasi mahirap magkabit niyan pag hindi kayo sanay. Ang gagawin lang ninyo dyan, sprayan lang ninyo ng WD-40 o di kaya itong carburetor cleaner. Sprayan lang ninyo yan, tapos ay patuluin ninyo ng mga ilang oras at balutan ninyo ng tissue para sipsipin niya. Okay, pag nasipsip niya yan, patakan ninyo itong mga pin. Itong mga pin na to. Lahat ng mga pin, itong mga pin na ito. Kasi yan, kamukha nito, napuputol yung mga pin na yan. Kamukha nito, nakatanim na yan. Ito, yan yung mga pin na yan, nakatanim na yan. Nasira na yan. So, ito nakatanim na yung mga pin na yan, itinanim na yan kasi naputol na. So ito yung sinasabi ko sa inyo na napuputol dito sa puno. So pagka hindi ninyo na, tingnan natin to, pagka hindi ninyo na ingatan yan, ito okay pa to, pagka hindi ninyo na ingatan yung mga revolver ninyo at hindi laging malinis ang barrel, importante yan, laging malinis ang barrel. At iwasan ang palaging pagda-dry fire.
yung at yung pinaglalaruan pa saka pinaglalaruan. Yung iba kasi ang gagawin pa nila ganito. Tanggalin ko na muna to baka makalimutan. Ito ang iwasan ninyo, yung mga napapanood ninyo sa pelikula. Ha? Oh, ganyan. Biglang paikutin. Tapos saka biglang isasara malakas na ganon. O di kaya paikutin. Tapos igaganon. Yung mga pinaglalaruan ng revolver, wag po ninyong paglaruan ng revolver. Yung pag ikutin ng mabilis na ganon. Tapos bigla isasara na ganon. Yun. Mapuputol madadali yung ganito ninyo dyan. Madadali, mapuputol yan. Pagka palagi ninyong ginaganon, hindi naman sa isang bisis lang, kundi yan ay magkakameron muna siyempre ng crack. At saka yan ay masisira. Ang importante sa revolver ninyo, laging malinis yan. Ito, malinis lagi. Ang importante, laging malinis ang barrel. Ito, dilinisan din ito. Spray lang yan. Spray lang ng carburetor cleaner. Lalaglag na yung dumi dyan. Patutuloy ninyo. Tapos ay tuyuin ninyo ng balutan ninyo ng tissue para sipsipin niya. Saka ninyo patakan yung mga pin. Yung mga ultimo yang basta ang may langis yan, lalagyan ninyo ng langis. Huwag naman yung langis na tumutulo na. Siyempre, pag may tumulo yan, inyong na yan. Inyong pupunasan din naman. Okay, may langis yan. Kasi nga, moving parts lahat ito. Pagka ito ay pumuputok, lahat yan, gumagalaw lahat itong na mga nandito, gumagalaw lahat yan. May mga nagsisynchronize yan. So, yan, ang masasabi ko lamang, pagdating sa revolver, importante, malinis. At huwag paglalaruan. Masarap kasing paglaruan ng revolver, yung napapanood sa pelikula. Tapos papaikutin pang ganun. Pag nalaglag, yung mga ganun. So, iwasan natin yun. Para maiwasan na rin natin ang aksidente. Actually, ang mga revolver namin dito, mga Smith & Wesson, mga Turos, meron kaming mga ibang brand rin. Pero ito ang pinamatibay namin, Smith & Wesson Turos. Yan ang matibay namin na mga baril. So, ayun lang ang nakikita ko. At mag-comment kayo kung ano pa ang pwede ninyong may comment. At ang importante lang sa akin yan, linis at saka lubrication. Number 1 yan, kahit sa anong baril. Lalo dito sa revolver, baril ang laging malinis ang baril dito. Kasi nga meron itong side blast na tinatawag. At yun ang mga nagiging sira sa amin ito. Ang kalimitan namin na nasisira dito, ito napuputol ito. Safety pin block. Ito napuputol to. Kaya ingatan ninyo yan. At ito mahirap gumawa nito. Kahit ito ganito, mahirap ito gumawa. So, kung ang mga baril ninyo ay mga Danau, mga Paltik, hindi ko nasakop yun. Si Alex Cartagena, akala niya kasi pag sinabing Danau, isa lamang ang paggawaan. Ang Danau, Alex, panoorin mo yung videos natin. Ang Danau ay yung sinasabi ko na mga backyard maker, yung mga sa tabi-tabi lang na ginagawa. Hindi yung mga legit natin na gumagawa sa Danau. Okay, so marami. Hindi man iisa yan. Pag sinabing Danau, napakarami yan. Hindi ang tinutukoy natin ay isa lamang na gumagawa. Ang dami niyan. Hindi natin alam kung ilan sila na grupo-grupo na gumagawa. So, pinagtatanggol niya kasi yung Danau, hindi naman niya, akala niya kasi ang Danau, isang korporasyon o isang grupo lang. Hindi po, marami yan. Kaya hindi natin masasabi na maganda talaga. Merong maganda dyan at merong hindi rin maganda. Yun lamang ang gusto ko iparating sa iyo. At kung meron pa kayong ibang nalalaman tungkol dito sa ating topic, ay i-comment ninyo para sama natin sa mga darating pang mga videos. Okay, at ito muna ang ating
Community Spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Shout out kay Alfredo Isidro or Dosipay ng Las Piñas. Meron kang 100 plus perfect na engagement. At si Di Calibre Jr. meron kang 2 engagement. Shout out din kay Unico Iho. Meron kang 100 plus perfect na engagement. At shout out kay My George Geographic. Meron kang 19 engagement. At shout out din kay Hansel Evangelista. Meron kang 99 engagement. At shout out sa mga kasamahan mo dyan sa One Gun Pilipinas Bulacan Chapter. Okay, ito ang inyong Pinoy Finance Instructor. Maraming salamat sa inyo at shout out sa aking mga kababayan sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burgers sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, buy one take one at mapapaburger kayo sa sarap. Maraming salamat po.